Hello po and welcome back to Tarot Page Philippines. So gawin natin ang weekly horoscope para sa may mga Sun, Moon, and Rising na Sagittarius, March 17 to 23. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo alam ano yung Sun, Moon, at Rising nyo, importante kasi to. Sa dulo po ng video, may link po tayo para dito. Remember, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At in-invite ko po kayo maging member. I-click nyo po yung join button sa baba para magkaroon kayo access sa ating extended readings and additional perks. Mas malalim kasi yung readings dun eh. And sa Spellworks po at private reading, message po kayo sa page natin. May admin na tutulong sa inyo. For donations, pwede i-click yung thanks button sa baba. At I'd like introduce si Mira po. Isa siya sa mga tatanggap ng ating donation. Naging cat food kasi. Ayan, so Sagittarius, how are you? So we have here the Ten of Pentacles and message in a bottle. Well, andun talaga na minsan, sabi nga diba, minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo. So things are changing. And ang gusto ko naman ginagawa mo, although sabihin natin, may mga iba sa inyo nakakaranas ng pecha de peligro or may moment na medyo nagda-dry yung kaban natin. Maparaan ka. You try to find ways to make things meet. Siguro, part na yun ng pagiging Sagittarius mo. Kasi, 9th house. Sagittarius kasi it's, siya yung house of, tinatawag ka na house of philosophy and higher learning and travel. Talagang nagagamit mo siya. Andoon na isa sa mga ways mo talaga para makapag-isip ka na maayos. Yung minsan lalabas ka muna, maybe lakad ng konti. Yung kailangan mong maiba yung nasa paligid mo para magkaroon ka ng moment na, wait nga lang, ano bang next strategy ko? So, sa iba kasi, di ba, kailangan nila ng quiet place para mag-isip. Ikaw naman, kailangan mo ng change of environment. Change of ambience. Para magkaroon ka ng mas clear na pag-iisip. Actually, tama yung ginagawa mo. You are in line doon sa plans mo. And andoon din na it helps you to determine ano ba yung mga kailangan unahin, ano ba yung mga kailangan bigyang pansin, ano yung mga bagay na kailangan mong asikasuhin una. And that is a good thing to do. Now, pinapakita lang dito na yung naghihintay ka lang din sometimes ng good news with a message in a bottle. Parang hoping ka na sana may dumating naman na magandang balita. And yun yung maganda doon eh. Since nag-hope ka, since nagdi-dream ka, since nag-ask ka, doon nag-work yung universe sa'yo. Doon naghahanap yun yung ginagamit ng universe para sa manifestation mo. So, don't stop doing that, okay? Yung crossing mo ngayon kasi si Treasure Island at si The Star. Yun yan. Kasi minsan ang dami mo ding gustong ma-accomplish, ang dami mong priorities na nade-divide na minsan yung attention mo, nade-divide yung resources mo, nade-divide yung yung energy mo sa mga kailangan mong gawin. So, in-encourage ka ng card of the Star na medyo choose ano yung mga kailangan mo unahin. Choose kung ano yung mga kailangan mong bigyan ng matinding attention. And ano yung mga less things na hindi masyado kailangan ng attention mo for now. Hindi naman sa in-neglect mo. Pero andoon tayo sa ipa-prioritize mo yung mga kailangan mong unahin in your life. Yung bibigyan mo ng pansin yung ano yung mga kailangan na mauna para sa'yo. This is a time sinasabi sa'yo ng card of the Star, just like si Aquarius na analyze, ano ba yung mga dapat mong bigyan ng attention ngayon? And with the Treasure Island, yung next question mo, kung bibigyan ko ito ng attention, naka-inline ba siya doon sa target ko or yung end goal ko? Kasi yun yung minsan nawawala din nawawaglit din kasi sa'yo. Siguro because of the analytical nature na meron ka ngayon, hindi mo tuloy alam kung paano mo i-prioritize yung mga bagay-bagay. Pero, that's not a problem. Take it slowly, take it easy, take it one step at a time.
Now, yung, ano mo, desire card mo, meron tayo 7 of Cups, tsaka Change in the Wind. Actually, nasa tamang, ano ka naman eh, nasa tamang road ka lang. Naghihintay lang siguro tayo na magkaroon ng manifestations yung ginagawa mo, magkaroon ng impact, magkaroon ng results yung mga bagay-bagay. So, that's not a problem. Sabi ng card sa'yo. Huwag kang masyado, don't overanalyze it. Actually, good thing that you are focusing doon sa mga gusto mong mangyari sa life mo, gusto mong ma-achieve, gusto mong makamtan. And that is something na ginagamit ng universe at the present para ma-call yung kailangan ma-call sa buhay mo, para ma-manifest or may deliver yung mga bagay na para sa'yo. Now, these cards are also showing na isa sa mga desire mo kasi it's really for hindi ito para sa'yo, pero para sa mga tao na who are important to you, mga tao na masabi natin na sila yung one of the reasons why nandito ka, yung reasons, sila yung mga reason na bakit mo ginagawa itong mga to. Maybe siguro anak, or magulang, family, or tao na tinuring nating pamilya. So, continue to hold on to that. Kasi, yun yung point na yun yung point na nagiging selfless ka. Yun yung isa sa mga bagay na gusto ko pa sa ginagawa mo ngayon, na hindi lang ito para sa iyo pero you're also doing it for other people to make them feel yung pagmamahal, and also andun yung part of gratitude na binabalik mo din sa kanila. Sinusuklian mo lang naman yung mga kagandahang loob na binigay nila sa'yo at this point. Yung foundation mo is chopped wood, tsaka 6 of Cups. Memories talaga have a lot of power. Yung mga alaala. Di ba minsan pag, ewan ko na, siguro mga batang 80s and 90s, yung mga umabot pa na may mga photo album. Minsan pa naglilinis tayo, diba? Tapos nakita tayo ng mga photo album. Ando na minsan nakukuha attention natin kasi we like to go back to the memories. Tapos pag nakita tayo yung mga pictures, matatawa tayo, and yung mapapangiti tayo. Meron iba na parang malulungkot tayo, yung sana ganito ulit. And those memories are very powerful. Actually, source din siya ng wisdom and strategy para sa'yo. Wisdom kasi may mga, ang pagkakamali natin is not really, pagkakamali it is a chance para matuto tayo. Si Thomas Edison yata yun, yung sinabi niya, tinanong siya yata, bakit hindi ka tumigil? 2,000 times yata siya nagkaroon experiment para magawa niya yung light bulb. Tinanong siya, bakit hindi ka tumigil kahit 2,000 times ka nang nagkamali or nag-fail? Sabi ni Thomas Edison daw, hindi ako nagkamali ng 2,000 beses. Nakahanap lang ako ng 2,000 bagay o pamamaraan na para hindi gumawa ng isang bombilya. At ang kailangan ko lang mahanap ay isa. So those are wisdoms. So pwede mong gamitin. Ano yung mga, sabihin natin na wrong decisions sa ginawa mo or wrong actions and the result. So use that as a reflection. And also strategies kasi ano ba yung mga naging connections mo in the past? Ano ba yung growth na nakita mo pag kinumpare mo yung dating ikaw sa present? How strong you've become? What is the development that you had? Yun yung gustong itanong sa'yo ng cards. Na yun yung bagay na parang for self-reflection na gawin mo ngayon. And you will see the strategy on how the universe move you from this place, this area, papunta sa gantong area by making you a better person. Kasi in the past, yung prominent pa sa'yo is New Life and C4 of Pentacles. Ang hirap gumalaw. So, andoon na nagkaroon ka ng chance, yung adabi sa inyo, nagkaroon ng chance before para baguhin yung life. Maybe nakakuha kayo ng scholarship or sabihin natin na nabigyan kayo ng chance para ituloy yung pag-aaral nyo or maybe to work with a prestigious company or outside the country. Pero you sacrificed it The opportunity na that could really change yung buhay mo
sinacrifice mo siya because andoon na yung iniisip mo yung para sa lahat. Maybe iniisip mo na, diba, paano pag umalis ako? Sino mag-aalaga kay ganito? Sino magiging responsible para sa ganyan? Sinong gagawa ng ganito? So, until now kasi ang dami sa inyo, sinasacrifice nyo yung sarili nyo for the betterment or para sa ikagaganda ng buhay ng iba. That's a good, if that is your way ng pagpapakita ng pagmamahal, wala namang problema. The thing is, you need to learn how to limit it. Kasi wala naman taong can create para maging laging sacrifice para sa iba. Well, unless ikaw si Jesus. Siya yung sacrificial lamb of the world, di ba? Kasi you also have a responsibility to take care of yourself. Now, yung future na possible na ikaw is the Ten of Swords and by the book. Okay. So, may mga iba talaga sa inyo lalabas dun sa usual na norms. Parang, andoon na, wait lang, hindi ko naman dapat to laging ginagawa or dapat ayusin ko to mga bagay na to or dapat andoon na magkaroon ako ng level of boundaries, which is good. Ang sinasabi ng cards. So, andoon na, ilagay mo yung isip mo doon para mag-reflect ka. Ano ba yung mga kailangan kong medyo i-lessen? Then, andoon na mag-focus ka. And, siguro ito na yung moment na medyo lalabas-labas ka ulit. Or magbumuni-muni ka para alam mo pa paano mo isa-strategize, ipoposition yung sarili mo doon sa mga balak mo. Kung nakaka-resonate ka sa reading, invite kita na mag-click ng join button sa baba for the extended readings. For now, tuloy mo natin yung readings mo. Your physical environment is the magician and the community. Totoo naman na marami sa atin na hinuhugot natin yung lakas ng loob natin mula sa pamilya natin. And pag sinabi naman kasing family, hindi lang naman ito yung mga tipong kadugo natin eh. It also could entail, pwede rin ibig sabihin nito, yung mga taong minamahal natin, mga taong nilagay natin sa pedestal ng puso natin bilang pamilya. So, andoon na, nakakatawa lang, no? Na may mga, siguro, naging busy ka rin. Ina-encourage ka ng universe na reach out ka din sa kanila. A simple hi, a simple hello, maybe a simple phone call can do wonders. Kumbaga, wala namang kasama na para iparamdam mo sarili mo at iparamdam mo din sa kanila yung mga family mo na, hey, namimiss kita, usap tayo kahit saglit. Yung tipo yung kamustahan na hindi kailangan na may hihilingin. Yung kamustahan na, as in literal na kamustahan lang. If kung blessed ka na malapit sila sa'yo, why not visit them or invite them? I'm sure ma-appreciate nila yon. Siguro sa una mag-isip sila, wait lang, tingnan ko yung schedule ko. Pero, naniniwala ko na gusto din nila yon. Kasi andoon na, naimiss din nila yung kakwentuhan ka. Naimiss din nila yung mga tawa na nakasama ka. And nakakamiss din, siguro sa end mo din, sa kanila, na mag-build kayo ng mga bagong memories na in time, babalikan nyo para pagtawanan ulit. Diba? Your emotional environment is the Two of Wands and si Orphan. Minsan alam mo yung point na naisip natin na parang mag-isa na lang ako. Well, hindi ko sinasabing mali ka. Kasi, yun yung nararamdaman mo at valid yung nararamdaman mo. Pero look around, maybe you're just being too busy. Maybe andun masyado ka nakafocus sa mga kailangan mong gawin. Maybe andun din na masyado ka naging fully loaded sa schedule. And there are those na naghihintay din ng affection mo, naghihintay ng attention mo. So, let's have sa work. Magkaroon tayo ng 15 minutes sa break. And evaluate natin. Magkaroon tayo ng breather. Hindi naman kasi kailangan na maging magarbo kapag nakipag-bonding tayo sa mga tao. Or nagkaroon tayo ng magbibuild tayo ng memories. Minsan nga yung mga simpleng kwentuhan, yung minsan tumatatak sa atin eh. So, find time to be with the people na nag-value sa'yo.
your, tawag ito, hopes and fears mo, si Three of Wands, tsaka si Deep Knowing. And then, na this card is actually advising na medyo keep things muna. Kasi may mga bagay na gusto mo sanang sabihin sa ibang tao. Pero may idea ka na hindi nila magigets yung gusto mo ipahiwatig. And for now, that is a good thing to do. Kasi sabihin na natin, hindi naman lahat ng tao is malalim ang comprehension nila. Hindi lahat ng tao is marunong umintindi at marunong makinig. And yes, you are hoping na merong makikinig sa'yo. But for now, keep it to yourself. Kasi medyo aggravated or medyo hypen yung mga emotions sa mga tao ngayon. So, clouded din yung judgment nila. So, kalma lang. Kasi sa possible future mo, we have here the Five of Wands and Peace. Okay, so we're seeing here Sagittarius ng a little bit of a power struggle. Nakita tayo dito na parang confrontation, also a form of, para may ma-reveal pwedeng tungkol sa'yo or to, about other people. So, the cards is asking you, huwag ka muna magre-react sa mga malalaman mo or darating sa yung balita. Just like you observe, Deep Knowing, alamin mo yung totoo. Kasi there is more to it kapag inalam mo yung buong storya. So, ano ba itong mga possible na to? So, kailan ba ito mangyayari? Check natin sa extended reading mo. Para ma-access mo yun, i-click mo lang yung join button sa baba. And mapapanood mo yung ating extended reading. So, medyo, basta yun. Natandaan yung mga readings po natin, they are for guidance purposes, use your free will wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share for private readings and spell works. Message kayo sa page, may admin na tutulong sa inyo. And for donations, use the thanks button sa baba. So maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Na may magkita tayo sa extended reading. Mula po dito sa Dominican Hill, Baguio City. You have a great day. I'll see you very soon.